Amen, amen. Great singing, amen. Amen. Alam niyo, napaka-importante talaga ng role ng ating pong awitan para patuloy tayong masigla sa ating pong pananambahan. Amen. Amen, amen. All right, let's get our Bibles, please. And we will continue our Sunday school lesson, all right? We will continue our Sunday school lesson. Nagulat ako, parang kailangan yata natin i-adjust yung relo natin. Alright, masyadong na-late yata yung relo natin ng gising. Na-late siya ng gising. 8:45 pa lang sa kanya eh. Alright, so kumagawa natin ng paraan yan yeah, Brother Beans. Makukuha pa ba yung paraan yan? Medyo na-late siya ng gising eh. Alright, sige po, let's get our Bibles and we'll open it on the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 7. And we will continue, brethren, with our Sunday school lesson about giving. Yun, and mukhang marami na naman kagad ang nagalit sa akin. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, magtutuloy-tuloy po tayo dito. Alam niyo po, napaka-importante na lagi po nating sariwain sa ating pong mga sarili ang ating pong doctrine about giving so that every time we will have a project, we will have a project, we'll be able to give more and we'll be able to enjoy being a part of the ministry. Amen. 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 This morning we're going to talk about cheerfulness in giving. Cheerfulness in giving. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Are you there? Amen. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, but not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Again, sabay-sabay nating basahin ang last part of the verse. Ready, read. God loveth a cheerful. Amen. Amen. That's why we're going to talk about cheerfulness in giving. Pag-uusapan po natin, paano ito, bakit ito binanggit ng Diyos dito, and how can we reach this kind of, or this position on our Christian life. Alright? Pag-uusapan po natin ito. Maganda yan. For about 30 minutes, pag-uusapan po natin ito. And I believe that this will be a blessing to us. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you, O God, sa amin pong sa nakalipas na magbasa ng inyong pong salita, sa panimula ng aming pananambahan. Thank you for guiding us on reading your word, praying to you, O God, and through our singing. Thank you for the wonderful songs that we've sang, O God. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo pong binibigyan kami ng mga awitin that will set our hearts right before listening the Word of God. And ganun din po, Panginoon, inihiling ko po na pangunahan niyo po ako sa aming po Sunday School lesson. Thou knowest what's in my heart, O God. Alam niyo po, Panginoon, kung ano pong nais ko pong maibahagi sa ating pong mga kapatiran, sa inyo pong anak, sa bawat sabu sa amin, naway patuloy niyo po kaming palaguin, Panginoon, dito. And you're the one who gave this to me, O God. I am nothing without you, O God. Please be with me, O God. Holy Spirit, continue to flow through me, O God. And once again, give us all the right understanding and the right attitude for this lesson, O God. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. All right, please be seated. And as I said a while ago, all right, it is, as I said a while ago, brethren, it is very important. Again, ilagay po natin sa ating pong mga isipan. It is very important na tayo po ay patuloy na maging sariwa po sa atin yung ating katuruan when it comes to giving. Sabi dito sa last part ng ating pong binasa, God loveth, for God loveth a cheerful giver. Alright? Now, tandaan po natin mga kapatid that giving is the area of our Christian life that can reveal our true attitude. Amen. Do you believe that? Amen. Alright, ulitin ko po. I hope everyone's paying attention. And if you're taking down notes, that will be better. Again, itong giving lesson po natin, series of lesson about giving, hindi lamang po ito pang mga adults, even sa inyo mga young people. Kaya pay attention. Amen. Amen, young people. Amen. Alright. So as I said, giving is the area of our Christian life that can reveal
our true attitude. Gusto niyong makilala kung sino kayo? Dito natin malalaman yan, mga kapatid. Dito natin malalaman kung anong attitude meron tayo on our Christian life. You see, this is very important, mga kapatid, because bakit natin dito makikita yung ating true attitude? It's because in giving, it brings out our response on God's teaching and on its principle of giving. You see, may ipapakita dito kasi natin malalaman kung ano yung response na meron tayo pagdating sa pagbibigay. You see, now, even in the area of giving, mga kapatid, dito natin madidetermine kung yung pag-adopt natin or yung pagtanggap natin ng katuruan po ng Diyos, ng Biblia about giving, dito natin makikita if we are getting it or we're receiving it or we are acknowledging it spiritually or emotionally. You see, as I said, this will reveal the true attitude. Kaya nga po, ang hindi natin alam minsan, ang hindi pa natin nalalaman minsan is that what we didn't know is there's more to it. Okay? There's more on giving. And when it comes to giving, hindi lang just na natin, dapat na maging maliwanag sa atin that there's more to it at hindi lang tayo nagbibigay para lang maglabas ng pera. You see, alam niyo po, napaka-importante yan kasi dapat po maging maliwanag po ito sa bawat isa po sa atin because most of the time, ang akala natin, when it comes to the teaching of giving sa simbahan, akala natin palaging, may lalabas na naman tayo ng pera. Kaya minsan, actually, we cannot blame, dito sa ating simbahan, lagi natin sinasabi ito, naririnig niyo po dito, we cannot blame other people coming from other religious groups and even from other Baptist churches. We cannot blame them because the saddest truth is that marami rin po kasing mga simbahan na yun din ang thinking pagdating sa giving. You see, ginagamit ang relihiyon para kumuha ng pera sa tao. But primarily, that's not what giving is all about in the Bible. You see, yan po yan. Napakahalaga po ng katuruan po na ito. Excuse me. Alright, so napakahalaga po nito, mga kapatid. Again, as I said, it's not just about, hindi yung puro lang, naglalabas ka lang ng pera, ito na naman, magbibigay naman, nasa simbahan. Kaya tuloy ang tao, minsan ayaw na pumunta sa simbahan dahil ang thinking ng tao, every time, katulad dito po sa atin, every time we have our service, we are giving our tithes and offerings as members of the church. You see, bilang miyembro ng simbahan, para sa aming pong mga bisita, mamaya makikita niyo po yan, we are always giving our tithes and offerings, and every time we go to church, and ibinibigay namin yan sa Panginoon, and you can be a part of it, but if you're not ready, hindi naman kayo magkakasala. Pero yun nga, katulad ng sinasabi ko, ang thinking is that every time na lang tuloy maraming mga tao na hindi na lang pinipili magsimba because sa akala nila, pagdating sa pagsisimba, ayan na naman, kukunan ka na naman ng pera. You see? Because ang akala natin, pagdating sa giving, ay laging basta lang tayo naglalabas ng pera. No, brethren, there's more to it. When it comes to the doctrine of giving, there's always more to it. And then, brethren, we have to remind ourselves first. Ito po magandang tandaan po natin na dapat lagi nating sasariwain sa ating pong mga isipan. Ito po yan. We have to remind ourselves first that biblical giving is primarily for the growth of our relationship with God. Again, inuulit ko po, mga kapatid, primarily the purpose why we are being taught in the Bible to give, not just to lend out money or to hand out money, but for the growth of our relationship with God. Alam niyo po, ito ang matagal nang tinatakpan ng dyablo. Tinatakpan ng dyablo yung mga mata natin na hindi natin makita na ang pinakapangunahing goal ng doctrine of giving is for us to develop and to grow more our relationship with the Lord. Bakit? Ano lang laging pinafront ng dyablo sa atin? Magkano yung ibibigay mo? Yan lagi papasok niya sa mata natin, sa isipan natin eh. Magkano ibibigay mo? Anong ibibigay mo? At bakit kailangan pang mabigay? Okay na to. You see,
amount on giving lagi nakafocus ang tao pagdating sa pagbibigay. Di ba? Pagka magdating sa pagbibigay, actually, pag pinag-uusapan yung giving, even though ang tinuturo ng Bible is giving time, giving effort, giving life, ewan pumapasok agad sa atin pag giving pera eh. Naalala niyo po ba yan, mga kapatid? You see? Most of the time, ganyan kagad. At pag pumasok na yung usapang pera, naku, magkano na naman kaya yung bibigay? Magkano na naman kaya yung sasabihin ni Pastor na commitment? Magkano na naman kaya yung bibigay niya? You see? So, makikita natin, mga kapatid, na yan yung tinatakpan ng dyablo. And through Satan's deception, we are being hindered to give biblically at nakakaapekto ito sa relasyon natin sa Diyos. Yun ang hindi na natin nakikita at yun yung exactly gustong mangyari ng dyablo sa atin. Maapektuhan yung relasyon natin sa Diyos. And one of the most important part of our Christian life, pag na dapat natin pagtuunan ng pansin at kalaguan, ay ito pong giving. You see, because as I told you last Sunday, tandaan po natin, if God didn't give, if God didn't practice giving, wala po tayo sa loob ng auditorium na ito. Naalala niyo po ba yan? Amen? You see? If we're going to be spiritual on this matter, brethren, tandaan po natin kung ang Diyos ay hindi nagbigay ng buhay, wala tayong kaligtasan sa kabayaran ng ating kasalanan sa impyerno. You see? So giving is not just about money. It's about our relationship with God. The Lord Jesus Christ gave His life for us. That's giving. Are you following? Amen. The Lord Jesus Christ gave His life for us. Okay? He gave His life for us so that we can restore our relationship with the Lord. Alright? So that we can restore our relationship with the Lord. Na, tinan niyo po mga kapatid, kaya ko pinapakita po sa inyo yan. Yan yung tinatakpan ng dyablo. You see, ngayon, when we practice giving now in the church, no, let's just say, right, for example, financial giving. When we go to the area of financial giving, in fact, brethren, I just don't want to pause on that matter, but even generally speaking, mga kapatid, generally, inuulit ko po, no, generally, pagdating na po sa pagbibigay, inuulit ko, pagdating na po sa pagbibigay, dito sa simbahan po natin, pag pinag-usapan po ang pagbibigay, ang iisipin po natin, mga kapatid, it's not just about para ka lang nagpapalawal, para ka lang nagagastos, para, no, primarily we have it has to be clear to us para maging maayos ulit ang ating relasyon sa Diyos. Tingnan niyo po ha, bigyan ko po kayo ng magandang example po dyan. We can witness that in every relationship with other people, giving is always involved. Do you believe that? Amen. Pagdating sa relationship natin sa tao, hindi pwedeng hindi involve ang giving. Alright, let's talk about parental relationship. Sa atin pong mga magulang, papunta sa anak, hindi ba na-involve ang giving? May kausap ba akong parents? Amen? You see, involve ang giving by. We are giving something to our children. You see, it doesn't matter in what form it is, but giving affects our relationship with our children. And even sa inyong mga young people, alam niyo yan, nagre-regalo kayo. Sabi ko nga sa inyo last time, nagre-regalo tayo pag birthday, nagre-regalo tayo sa mga anak natin, nagre-regalo yung mga anak natin sa atin, kayong mga young people, I hope you're practicing that. You see? Kaya sabi ko nga, give it, parental relationship yan, marital relationship. You see? When it comes to the husband and wife, you see, is giving involved? Yes, it is involved. You see, napakahalaga po niyan. You see, hindi po natin pwede. Sabi ko nga, may kasabihan tayo naririnig mga kapatid at nababanggit that you cannot love without giving but you can give without loving. You see, you can give without loving but you cannot love without giving. You see? So what's the point there, mga kapatid? In every relationship, giving is a big factor that affects the development of relationship. Is that clear, brethren? Amen? Even in social relationships, mga kapatid, di ba? Napaka-importante po niyan na
kung titingnan po natin ito, it will clearly tell us and once again clearly remind us that giving always affects our relationship with our Lord. And kung titingnan natin, and if we have to be honest, yung slow, yung mabagal na paglago ng ating relationship sa Diyos, gusto nyo pong hanapin ang problema po niyan, i-check po natin sa giving. You see, i-check po natin sa Biblia. We have to learn, brethren, that biblical giving itself, ito po maganda, that even biblical giving, the doctrine of giving in the Bible, brethren, also gives. Akalain niyo po yan? Ulitin ko mga kapatid. Yung katuruan natin when it comes to giving, nagbibigay rin. Akalain niyo po, yung katuruan na pinag-aaralan natin, may ibinibigay din po sa atin. Ano po yun? It gives us the joy sa buhay natin dahil ito ang makakatulong na malapit tayo ulit sa Panginoon. You see that? Kaya nga, how it greatly affects our growth in our relationship with God, yaan yung saya na naibibigay sa atin ng doctrine of giving. Kaya nga po, by knowing this, ito po yung magtatanggal sa atin, mga kapatid, ng pakiramdam that we are being obliged to give. You see, minsan, alam niyo po, if we are honest, we are all, kung hindi man, well, praise the Lord. But most of us, let's just say that most of Christians today, they have the feeling na obligado silang magbigay. Is that right? Amen. Are you still following? Amen. You see, wag po natin yan, para ma-correct po yung ating dapat na kalaguan, wag po tayo, let's be honest with God this morning. You see, minsan, meron tayong pakiramdam na we are being obliged to give. Parang naubli ka na, pag nagsalita, dito na lang. Ngayon, meron tayong 3 million project by the end of December. Nagbigay tayo ng ating mga commitment. Prayerfully, we are not being obliged to give. Amen. Sana naman, mga kapatid, no? Naway, hindi naman tayo, wala tayong pakiramdam. Nako, ito na nga, sige na, makapag-commit na nga lang. Kung hindi lang si pastor yan, hindi ako magbibigay. Oh. You see, it's not about the pastor. It's about your relationship with God. Ang nakikita lang natin, maaring makikita lang natin by at this point of time is the amount of the 3 million project na ating pong binibigay. But what we didn't know that God can use that project to draw us more closer to God. Bakit? Oh, I'm just going to say this just for the sake of illustration. Nag-commit po ako. Naglagay po ako doon ng amount na wala sa akin. I don't know kung saan ko kukunin. But I believe may Diyos ako na magbibigay sa akin because He knows my heart that I want to be a part of that ministry. You see that? So ano ngayon ang dinidevelop ko po sa sarili ko? I'm trying to draw more, to develop my relationship with God by trusting Him that He can help me be a part of the ministry. Wala ako nung perang nilagay ko doon sa commitment stub. Wala ako doon. But I know that God will give me. You see? And alam niya kung ano ang plano ko na pagbibigay po doon. Kaya nga sabi ko nga, by knowing that, agad-agad nagbigay sa akin ang Diyos nang hindi pa napos. At least may mailalagay na po ako agad. You see? Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. So why did God? I believe that the reason why God gave that to me because He knows that I want to grow more and I want to develop my relationship with Him more sa isang bagay na nakakaapekto ng matindi sa paglago ng ating Kristiyanong buhay. Ano yun? Giving. You see? Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid, ito po yung dapat po nating makita. Minsan nagiging mabigat po sa atin yung salitang giving. Kaya nga sabi ko, pag pinag-usapan na, we're going to talk about the lesson on giving. Wala na yung, Amen! Yung bati ko sa umaga na, are you excited for the service? Sigawan tayo na, Amen! Alright. On our Sunday school lesson, tutuloy po tayo about our lesson on giving. Kulang na lang magpatugtog yung ating background parang sa Baptist studio natin na, You see? Bakit? Tumatahimik ang madla. Bakit tumatahimik? Ba't nawawala yung joy, yung excitement to learn more on giving? Why? We cannot deny the truth that Satan is always, he's here. You see? Nandito sa ngayon, trying to block
our mind on growing when it comes to giving. You see? Tingnan niyo po, para tayo nasa sementeryo. You see? Bakit? Ano pinag-uusapan? Giving. Wala pang umingay na simbahan nung pinag-uusapan ng giving. Tingnan niyo po, iba tayo ngayong katahimik, iba mamaya sa preaching. Bakit? Kasi hindi naka-focus sa giving mamaya. Ngayon nakatuon tayo sa focus sa giving, ay talagang, parang iba sa inyo, gusto pa nyo mag-almusal sa labas eh. So parang masasarap lang yung isama, magkakape tayo dito sa loob eh. Pero again, ang katulad ng sinasabi ko sa inyo mga kapatid, para mawala yung bigat pagdating sa pagbibigay, para mawala yung kaisipan na para tayong obligadong magbigay, sariwain nyo lagi sa isipan nyo. Magbibigay ako not because meron akong pwedeng ibigay. Magbibigay ako not because ito lang yung kakayanan kong ibigay. Magbibigay ako kasi alisin natin yung mga ganyan. Wag mo nang isipin yan. Ang isipin natin mga kapatid, magbibigay ako kasi gusto kong ma-develop ang relationship ko sa Diyos. Young people, alam niyo yan. Kahit nga patago para lang ma-develop yung relationship nyo sa nililigawan nyo, nagbibigay kayo. Diyan kayo nabuhayan. You see? Diba? Kanina binanggit ko po sa ating mga husband and wife, di ba? Para lang ma-develop, may mga surprises tayong binibigay sa ating pong mga asawa, hindi nila inaasahan, may ibibigay ka sa kanila. You see? Kaya ko sinasabi yan, bakit? Para saan? Para muling makindle yung fire ng relationship. In other words, para ma-develop patuloy yung relationship. So nagagawa natin sa tao yan, mas lalong magandang gawin natin sa Panginoon. Amen! You see? Now, I'll give you passages. Ito na, tatahimik na naman yan. Tingnan nyo. I'll give you passages, mga kapatid, na magandang makita natin at maunawan. May gusto ko maipaunawa po sa inyo sa mga talata po na ito. Alright? Malakay. Ito na naman si Malakay. Malakay chapter 3. Are you still following? Amen? Dalawang passage about giving. Palasak na po ito sa atin, pero may gusto po akong ipakita sa inyo po dito. Alright? Maganda po itong matutunan po natin. Malakay chapter 3 verse 10, and then mamaya, pupunta tayo sa Luke chapter 6 verse 38. Okay? May gusto po ako sa inyong ipapansin dito sa talata po na ito. Alright? Are you there? Amen? Alright, Malakay chapter 3. Sabi mo, parang walang Malakay sa Bible ko. Malakay chapter 3 verse number 10. Sa simula pa lang ng passage po na ito, it's already an action word. Amen? Okay? Ano nakasulat dyan sa verse number 10? Bring. That's the first word. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith. And mamaya na po natin ituloy po yung part po na yan. Diyan muna tayo sa first part ng verse po na ito. Maliwanag sabi ng Bible, bring ye all the tithes into the storehouse. Okay? That there may be meat in mine house. So, makikita natin dito that there is, in this passage, it started as a command. Amen. Nakukuha niyo po ba? You see, it's a commanding instruction. Na ano po? Sabi ng Bible, bring ye all the... Parang hirap i-pronounce nito no? Sino kayo nagawa nitong word na to? Sabay-sabay po natin basahin. Ano sabi ng Bible? Bring ye all the... Ulitin ko po, bring ye... Sabi ng iba, sana all. Basahin natin na maigi. Ano sabi mo ng Biblia? Bring ye the into the... Yun, maliwanag yun, binanggit nyo. Alright? Magamat medyo utal-utal yung iba magbanggit ng all. 3 letter lang yan eh. Bring ye all the tithes into the storehouse. It's a command. Amen. Alright. Pansinin naman po natin Luke chapter 6, verse number 38. Luke chapter 6, verse number 38. May gusto po ako sa inyo ipanotice dito sa dalawa po na ito. Alright? Luke chapter 6, verse 38. Are you following? Amen. Alright, nandiyan na po ba tayo? Luke chapter 6, verse 38.
Alright, if you are there, let's read it. The first word, sabay-sabay natin banggitin. Ready? Read. Another commanding instruction. It is not in a form of suggestion. Because if it's in a form of suggestion, hindi po agad sisimulan ito on the action word. Tingnan niyo po, ang sabi, give and it shall be given unto you. Parehas po ba tayo ng binabasa? Amen? So makikita niyo po, both in Malachi and in the book of Luke, it is a commanding instruction. It's a command. It implies command. Ipinag-uutos. Yun ang maganda. Maganda maintindihan, maunawaan po natin mga kapatid. Kaya nga tingnan niyo po, ano po sabi? Give. Kahit naman po siguro, ito may mga military officers tayo, maunawaan naman natin ito. Maliwanag yung instruction yung sinasabi, bring. Kasi kung sinasuggest to, sana sinabi ng Panginoon, you may bring all the tithes into the storehouse if you want. You see? You may give so that, sabi sa verse 38, you may give and it shall be given unto you if you want. That's a form of suggestion. But that's not how the sentence is constructed, brethren. Amen. Maliwanag. Tahasan na sinasabi. Maliwanag. Bring. Ang sunod na sinabi, give. So both of these are commanding instructions na marami po sa atin ang nagkakaroon ng hard time na tanggapin spiritually. Now mga kapatid, we have to learn na sa bagay po na ito, para hindi po maging negative ang bagay po na ito, we have to learn that the positivity on giving is always brought by the joyfulness in giving. Kaya nga po makikita natin dito sa dalawa po na ito, mauunawaan po natin ito mga kapatid. Babalikan ko po ito. Gusto ko lang makita nyo po ito. Na ang kasiyahan or yung positivity pagdating sa giving, laging dala po yan ng kasiyahan sa pagbibigay. Kaya nga makikita natin dun sa main text po natin in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, nakalagay po dun that God loveth a what? Cheerful giver. Now the question for us today is, are we still experiencing cheerfulness in giving? Tayo lang po makakasagot niyan. It's just between you and God. You see, God knows if you're still experiencing cheerfulness in giving. What's the next? How can we, the next question is, how can we be cheerful in giving? You see, how can we be cheerful in giving? Tandaan po natin, here's the point, brother. Tandaan po natin that we are not on a disadvantaged situation pag tayo po ang nagbibigay. Wala po tayo sa kalugihan. Hindi po tayo nalulugi or hindi po tayo nasa disadvantaged situation pag tayo ay po ay nagbibigay, but rather we are on a blessed position pag tayo po ay nagbibigay. You know why? Bigyan ko po kayo ng isa. Because makikita po natin that when it comes to giving, it is a command, but sabi ko nga po sa inyo kanina, it's not a command to just lend out money. It's not a command para maglabas ka lang ng pera. No, it is a command so that you can develop your relationship with God. Alright? Now, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, kung mag-iisip po tayo or iisipin natin sa umaga po na ito, what is the most important character that we can think of pagdating sa pagiging anak ng Diyos na dapat po nating kalaguan? What's that? Obedience. Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, if there is something that we have to grow on when it comes to our character, it is the character of obedience. Kaya ko po ito binanggit sa inyo, it's because, emphasize ko lang po sa inyo, in Ephesians chapter 6, verse 1 and verse 2. Ano pong mapapansin natin sa dalawang talata po na yan? Before sinabi ng Diyos na, honor your father and mother, ano muna yung nasa verse number 1? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Then the next is the honor.
You see, because the proof of honoring the parents is through obedience. Nagkakaintindihan tayo, young people? Bilang mga anak yan, children, obey your parents. Obey, and then, yun ang papatunay mo na ikaw ay nag-honor. You see, obedience is in the first. Is number one. You see, ngayon, anak po tayo ng Diyos. John 1:12, we are sons of God. You see, sabi ng Biblia, but as many as receive Him, Christ, God gave the power to become what? Sons of God. Anak na po tayo ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ang isa sa mga dapat po nating kalaguan ay ang tinatawag nating pagsunod. Now, when it comes to giving, there is a command. Bring your tithes and give, and it shall be given unto you. Strong commanding words. Pero mga kapatid, hindi po yan sinabi, ikinuman ng Diyos to put us in a disadvantaged situation, rather to a more blessed position, kasi kinukuman tayo ng Diyos when it comes to giving para lumago tayo sa pagsunod. Hindi primary, madalas, nabanggit ko na po ito before, dito na nagturo din ako ng giving. Do you think sabihin na nating billion, do you think your 1 billion kakailanganin ng Diyos? Let's be honest. Does God need our money? No. Pag sinabi ng Diyos na, sa inang pera mo, umuwi ka na. You see? Kaya nga hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos at panghinayangan na magbibigay ka ng pera sa Diyos. No. Kaya ka lang pinapapractice sa iyan ng Diyos. Ang giving, pinapapractice sa atin, yung giving sa area po na yan, because alam din ng Diyos na yan din, pag napamahal ka rin sa bagay na yan, yan din ay kasisira mo. Kaya nga anong ginagawa ng Diyos? Kinukontra niya na agad yung ikasasama po natin. Sa paanong pamaraan, kino-convert niya po yan, kaya siya nagtuturo ng giving para yung ikasasama natin, mas matututunan natin para sa ikabubuti po natin. Kaya tayo kinu-command to give, not because God wants our money, but God wants to develop our relationship with God by growing in obedience. Akalain nyo mga kapatid, tayo lang kasi nag-iisip na, pera na naman. Tayo lang nag-iisip niyan. Because ang sa Diyos, lalago ka na naman. Ang sa Diyos, lalapit ka na naman sa akin. Ang sa Diyos, magtitiwala ka na naman sa akin. Tayo lang yung nag-iisip ng pera na naman. Sabi ko nga po sa inyo, God can make a way. I 100% believe that. You see, naniniwala ko 100% that God can make a way para magtuloy-tuloy ang ministry kahit hindi tayo magbigay. Diyos yan eh. May pamamaraan siya na hindi natin kayang abutin. Pero ang ginagawa lang sa atin ng Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng kanyang gawain. Kaya nga po mga kapatid, hindi tayong inuobliga magbigay. Bagkus, tinuturuan tayong magbigay para lumago tayo at mag-grow yung relationship natin sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, siya pinapaliwanag sa isa atin yan para mawala yung kaisipan na parang obligado ako magbigay ng tithes and offering. No. Kaya ka pinapatinuturuan at kinukuman ng Diyos na magbigay ng tithes and offering para patuloy tayong matutunan na magtiwala sa Diyos. Bakit? Ito po, let's go to the reality. Ano po minsan yung nasa isip natin? Wala kasi akong maibigay. Ito lang kasi, nakakahiya naman magbigay kung ito lang naman yung ibibigay ko. As I said before, mahalaga ba sa Diyos yung amount? No. God doesn't care on the amount of money na ibibigay mo. Yung 1 milyon at saka piso, sa mata natin, may malaking kaibahan yan. Pero ang primary purpose ng Diyos, you see, ang primary purpose ng Diyos ay makapagbigay tayo ng tama para lumago tayo ng tama at mapalapit tayo ng Diyos sa Diyos ng tama. You see, kaya ko po sinasabi yan so that
yung cheerfulness in giving ay ma-experience po natin. Bakit? Akalain mo, tinuturuan tayo, kinukuman tayo magbigay, not primarily for our money, but primarily para malapit tayo sa Diyos. Paano hindi ka sasaya magbigay, malapit ka sa Diyos? Pag ang anak ay malapit sa magulang mo, alam mong anytime maglambing ka, makakakuha ka. Di ba? Alam niya, mga teknik ng mga anak yan sa kanilang mga magulang eh. Ano na ang pinagbabawal na teknik? Lambing. Kahit nga sang katukta ka ng pasaway, malambingan mo lang yung nanay mo at talaga naman. You see? Even, amen yung mamas po. Ay, amen. Kaya ako sinasabi yan, di ba? Alam natin yan. And sa atin ng mga parents, we know that. Amen. And wala namang parents na makakapagsabi dito na ayaw mo nilalambing ka ng anak mo. Ay, medyo may diferensya tayo dyan pagka ganyan. You see? Na walang ganyang magulang. Na kaya ko po sinasabi yan, it's because of the reason na pag nilalambing tayo ng ating pong mga anak, madali tayong makapagbigay sa anumang hinihingi nila. You see that? Na ilagay na naman natin sa Diyos. Ate na nag-iba na naman yung mood nyo. Ito kaya nakakatuwa minsan magturo ng giving eh. You see? Ano ilalagay natin ngayon sa Diyos? You see? Kaya ako sinasabi, we can have the cheerfulness in giving pag ito po ang nilagay natin sa isipan po natin. Tingnan niyo po, bibigyan ko kayo ng maganda pang illustration and then we're done. Tingnan niyo po madidevelop pagdating sa pagbibigay po natin, ang primary purpose ay ma-develop yung obedience natin para ma-develop yung relationship natin sa Diyos. And not only that, mga kapatid, tingnan nyo, kung anong meron sa command. Okay, balik po tayo sa Book of Malakay. Para hindi kayo maging allergic kay Malakay. Kung meron lang pang allergic reaction kay Malakay, marami sigurong Kristiyano magtitake ng gamot eh. Alright? Are you still following? Amen? Alright. Sabi po dito, verse number 10. Basahin natin yung first part. Ako magtutuloy ng iba. Ready? Read. Bring ye all the tithes into that there may be meat in mine house. Alright, let me read the rest. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to what? Receive it. In that command to bring all your tithes into the storehouse, hindi natin talaga, kung makikita natin at mauunawaan natin at aalisin natin ang panggugulo ng dyablo sa isipan po natin, mga kapatid. Maliwanag na sa talata po na ito, there's no negative that should arise in this passage. In other words, sabi nga walang negative vibes sa talata po na ito, mga kapatid. Bakit? Makikita po natin dito na ang kalakip ng command to give is what? Blessing. Sabi ko nga po sa inyo, marami. Pag pinag-usapan yung Malakay, malumang tugtugin na sa Kristiyano yan. Pag binabuksan yung Malakay chapter 3, eto na naman tayo, pagbibigay na naman si pastor. You see, eto na naman tayo, inutusan na naman sila Sir Joe magturo ng giving. Ganon kagad yung implication natin. Pero unawain natin. Tingnan nyo ganyan po tayo lokohin ng dyablo. Pero kung babasahin nyo ng maigi yung talata, ano ang kasama sa instruction ng pagbibigay? Pagpapahirap ba o kaya tayo kinukuman magbigay para ma-experience natin ang blessing na hindi natin o kailanman wala kang paglalagyan? You see? Kaya nga po, there can be cheerfulness in giving. There can be cheerfulness in giving your tithes, in giving your offerings. Bakit? Because the reason why God is commanding us that, not only to grow our relationship, but because we will develop our obedience that will bring us in a position na makakasalukan ng pagbabala na hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. Maliwanag naman yung sinabi ng Bible, di ba? Amen? That there shall not be room enough to receive it. You see, maaaring sabihin natin, parang hindi ko pa naman yan na-experience. Bakit sumunod ka na ba?
You see, bago natin sabihin sa Diyos na parang di ko naman ito nararamdaman, Lord. Bakit? Naramdaman na ba ni Lord yung tithes mo? Amen. You see, na mga kapatid, i-check natin lahat po ito para po sa atin ito lahat. Punta tayo ulit sa Book of Luke, yung binasa natin kanina. Tingnan niyo po. Ano na naman ang maganda sa talata po na ito? Give! And Luke 6:38. Give, and it shall be what? O, paano negative ang give? Bakit minsan may negativity tayo sa giving? Ibibigay rin naman pala. Wala naman sinabi dyan, give and thank you. Wala. If your Bible is a good Bible, you will see that your Bible is in a red letter words. It means it is the Lord Jesus Christ talking in that passages. Anong sabi? Give and it shall be what? Given unto you. Pinagbibigay ka para mayroon maibigay sa'yo. You see, in other words, walang kabig sa Diyos. Sa atin pa rin. Ano pa ang sabi dyan? Ito pa, sinundan, maganda yung kasunod. Anong sabi ng verse? Give and it shall be given you. What's the first, na next two words? Good measure. You see that? Good measure. And then what's the next? Pressed down and shaken together and running over. Shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. So maliwanag mga kapatid, pag nagbigay ka, may magbibigay sa'yo. Pag magbigay ka, may maibibigay sa'yo. Pero tingnan nyo, anong ginagawa ng dyablo? Kaya nawawala yung cheerfulness natin. Patamusan mo tayo. Kaya nawawala yung cheerfulness natin sa giving. You know why? Because hindi natin namamalayan, tinatakpan na ng dyablo. Tinatakpan na ng dyablo yung mata natin na makita itong katotohanan na ito. Na ano yun? Walang negative sa pagbibigay. Hindi ka inuobligang magbigay. Bagkos kaya ka inuutusang magbigay para danasin mo yung pagpapalang ibibigay. Maliwanag. I hope maliwanag yung pinag-uusapan natin mga kapatid. Amen. You see, kaya ko po sinasabi sa inyo yan mga kapatid. Tingnan niyo po. Again, balik tayo. I'm done. Balik tayo doon sa pinag-usapan po. Sinabi ko po sa inyo kanina. The primary purpose of giving, hindi para pahirapan tayo. But the primary purpose in giving is lumago yung relationship natin sa Diyos. Bakit? Balik tayo sa pundasyon ng giving. If God didn't give, may maayos kaya tayong relasyon sa Diyos? Yes or no? No. Wala tayong maayos na relasyon sa Diyos. Bakit? Mananatili tayo sa ating sinful nature. Therefore, we are bound to be separated with God. But because He gave His life for us, na-restore yung relationship natin sa Diyos. Ngayong na-restore yung relationship natin sa Diyos, ano ngayon ang pinapapractice niya sa atin ngayon? Pinapapractice niya sa atin yung the same thing na ginawa niya na ano yun? Pagbibigay. Para ano? Patuloy na maging maayos ang relasyon natin sa Diyos. You see? At alain nyo, buti nga ang binabasa na lang natin na talata ngayon is all about the tithes. Sabihin na natin, pera na naman. Ba't pera? Buti nga pera yung pinapabigay sa atin ng Diyos eh. Yung binigay niya, dugo. Yung binigay niya, buhay. Alimbawa kaya sabihin ng Diyos, sige, para maayos ang relasyon mo sa akin, dapat kung anong ginawa ko, gagawin mo rin. Are we still following, brethren? Amen? Bagamat may nakakita tayo, nagpapapako sa krus, tuwing Holy Week, hindi pa yun, mga kapatid. Drama yun. Hindi ganun ang dinanas ng Diyos. There's no beauty to behold. Ganun magbigay ang Diyos. In other words, itong mahirap para sa atin, pinagaanan ng Diyos, mga kapatid. Kaya alisin natin ang negativity on giving. Huwag nating isipin, inuobliga tayo sa giving. Bagkos, isipin natin na kaya tayo tinuturuan at inuutusang magbigay para lumago ang relationship natin sa Diyos, lumago tayo sa pagsunod, para ma-experience natin ang pagpapalang ibibigay sa atin ng Diyos na wala tayong pwedeng paglagyan.
And by thinking of that, by putting that in our mind and having that mindset, brethren, you will be a cheerful giver. Magiging masaya tayo sa pagbigay. Kaya mamaya mga kapatid, and not only mamaya, every time na dadaan yung offering bag sa atin, hindi masama ang tingin mo sa usher. Aba, tinatagalan pa dito sa akin talaga. hindi tayo titingin sa... Doon na sa likod, nakakuha na ako ng isa, parang gusto mo paubos yung sobre. Yan, dyan biro lang po yan. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, dapat masaya tayo. Let's take it as a blessing and a privilege from God. Magbibigay na naman ako sa Panginoon. Lalago na naman yung relationship namin ng Diyos. You see, gamitin nyo yung pagbibigay na lambing sa Diyos. Yun ang pinakamaganda. And then you will feel that you can still experience the cheerfulness in giving. I hope I've helped you this morning. Amen. Alright, let's all stand up, please. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kaming biniyayaan ng pagkakataon na patuloy na lumago po, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano at sa aming relationship sa inyo, Panginoon. O Diyos, please continue to help us, O God, to have the cheerfulness in giving, O God, so that we will continue to experience the greatness of your blessings that is bestowed upon us, O God. Once again, all the glory belongs to you only, O God. Please guide us and make us more excited, O God, for the rest of the service. In Jesus' name I pray. Amen. All right, remain standing, please. Tayo po iaawit.